Good morning, Ah, magiging very busy tayo today and malamang mamayang gabi hindi na rin tayo makapag-Zoom kasi bibiyahe na ako. So, naisip ko na magkaroon ako ng short video lang. So, top-down analysis, kung makikita natin, ano yung nangyari this week. So, ito yung support natin from 1, actually this 1, 2, 3, 4, 5, no? 5 months. This is a very significant support. And 1, 2, 3, 4 months, and this is a very significant resistance. And for 5 months na tinatry niyang butasin, and this month of September, successfully nabutas niya. Butas. Pero na-meet niya yung all-time high. All-time high. Ang tanong is, ano yung posibleng maging galaw niya sa mga susunod na araw? But the mere fact na nabutas niya itong strong resistance na ito, na ngayon ay support, this is something na aabangan natin kasi parang lalabas ngayon on the monthly basis, ito yung area na gagalawan niya. Gagalawan niya na pwedeng sabihin na magsa-sideways yan. At isang araw ngayong linggo na to, pwedeng biglang lumabas yan. Mas ang bias ko rito talaga, tumaas kasi dahil dito. This is a very strong candlestick. No? Ang closing niya talagang nasa taas. No rejection, malaking wick from above, ng mga katulad nito. And then followed by this bullish candlestick on the first day of September. And today is Tuesday, September 2. Nagpakita kaagad ng very strong momentum. But then again, there is another all-time high strong resistance. Yan. Baba tayo ng lower time frame na weekly. Yan. Still, ang pinakikita niya talaga is a very strong, imagine niyo, this is only Monday. Monday. Monday nga ba o week 1. Hindi natin daily. O yun nga, daily. Isang araw lang to, yung naging galaw na to. Isang araw lang yung galaw na yan. Lakas niyan, ano? So, ibig sabihin, nasusustain niya yung galaw na to. 1, 2, 3, 4. Nasusustain niya yung galaw na yan. But, yun nga, meron tayong all-time high resistance. May posibilidad na lumaro muna yan. Then, ganun din, parang ito. How many months niyang binutas? Ito, we don't know if bubutasin niya to this week. Walang nakakaalam. Pero if nag-retrace ito dito on a daily basis, magabang tayo dito. Ayan, somewhere here. Kung magbabounce, kung may establish niya yung sideways na to. So, kung may establish niya yung sideways na to, pwede kang mag-buy dito, sell dito, buy dito, sell dito. Pwedeng ganun. Pero since ang momentum is bullish, para sa akin, mas safe yung mag-buy. Buy. Pero before ka mag-buy, you have to wait for the criteria ng mga mga napag-aralan natin. Kung magbabay ka. And for you to
have an idea ano yung pwedeng mangyari, better go down lower time frame, H4, ayan, H1, ayan, H1. Katulad kagabi, no, ito, lumabas, nung nagsusum tayo, andito tayo, then suddenly, lumabas ito. Pero hindi na siya umalis dun sa ko na yun, sa Fries area na yun, ano? Alos, ayun na yung naging galaw niya, nag-sideways na, hanggang nag-close yung market ng New York. And now is Asia na naman, ano? So, lumalabas, nasa gitna yung price, nasa gitna ng ano, nasa gitna ng ating resistance at saka ng support. Yan, yan. So, ako again, the same. Ang plano ko, hintayin dito. Kasi nga, yung momentum niya. Yan. Yung bias ko talaga dito is bullish na. Kaya lang, every time na magta-touch sa resistance, if I were you, magtipi muna kayo. And then, observe nyo lang dito. Kung magkakaroon ng breakout on the 1-hour notice, on the 4-hour notice, or even on the daily 1-hour time frame, 4-hour time frame, or even on the daily time frame. And then, apply nyo lang yung breakout pullback natin. But at this moment, I suggest na medyo makiramdam kayo. Yan. Hindi naman masyadong komplikado yung chart na to. Kitang-kita. Kaya nga lang, there's always this kind of consolidation. Kaya lang, if you remember yung mga previous video natin, the price, nagbibigay siya ng malaking movement most of the time on the New York or before the opening of the New York. Dito wala, di ba? Wala dyan. Tingnan natin ng historically, yan. O yun, no? Di ba? New York. New York. Wala. Nag-sideways. Nag-sideways siya on the resistance. Kaya, may posibilidad talagang mag-retrace pa dito on the buyer zone. Actually, this whole consolidation is a buyer zone. Yan, ngayon. On my opinion, So, kaya very attractive sa kanya yan. At the same time, this area is a strong support dahil this is very fresh na nabutas or na break ng price. Balikan man niya yan, medyo strong yan. Hindi niya yan basta-basta. Yan. Then, baba natin din. Baba pa din. O, yun. So, lahat ng galaw na to is like New York, New York, New York, New York, then sideways ito. May galaw ng konti sa New York. O yan o, sideways, sideways. Ito, New York din ito. But at this moment na to, walang galaw yung New York masyado. At hindi na niya na-try na i-break yung mga candlestick na to. So, to create a new high. So, ano ibig sabihin nun? Most likely, talagang pwede siyang bago. Para yon sa akin. Pwede. But even if i-break niya yung low na to, bawa dito. So, that is a change of structure again. You need to wait for the pullback and then, yan. For the new, this is high for the new lower high. Okay. I hope na maging guide nyo to. Just always wait for the Asian market na huwag kayong pumasok agad. If you have that small capital, huwag kayong pumasok agad. If you have your daily job, hindi kayo makapokus.
because that is already scalping. So instead, wait for the London. Kung medyo nakabreak ka ng London, and the best is wait for the New York. Kasi andun yung mga move na malalaki talaga. Because of the overlapping between London and the New York.